Kabanata 451. Lumapit pa ang ilan sa kanila para hilahin si James. Magwala ka, bata. Saway nila. Wala kang pasok dito. Sino ka? Ikaw din, Thea. Bakit hindi mo kayang bantayan ang walang kwentang asawa mo? Tumingin si Thea sa iba at sinabing, may medical skills din ang asawa ko. Sa katunayan, ang kanyang mga kasanayan ay mas mahusay kaysa sa iyong karaniwang doktor, naniniwala ako sa kanya. Ngayon iligtas niya si Quincy. Walang halaga ang tiwala mo sa kanya. Aakuin mo ba ang responsibilidad kapag may nangyari? Tumahimik ang lahat. Biglang sigaw ni James. Napatikip ang lahat sa utos niya. Lumapit si James kay Quincy at tiningnan ang sugat nito sa hita. Saka ang iba pang sintomas sa katawan nito. Pagkatapos noon ay tumingin siya sa kanyang kutis. Itinaas niya ang kanyang mga talukap para tingnan ang kanyang mga pupil. Pagkatapos, hinayla niya ang braso niya para kunin ang pulso nito. Free Viper. Kinaikit ni James ang kanyang mga mata. Sa pagkakaalam niya, ang mga punong ulupong ay karaniwang pinalaki para sa nakapagpapagaling na halaga sa kanilang kamandag. Kapag hinaluan ng mga halamang gamot, nakakapagpagaling sila ng mga sakit. Gayunpaman, ang ahas na ito ay puro lason. Ang mga nalasan ay mamamatay sa loob ng 1 oras. Tumingin siya kay Quentin. Ano? Sa isang pagkawala, masungit na sabi ni Quentin. Sasabihin ko sa'yo minsan, galit ako ngayon, kaya wala akong gagawin. Inipit ni Quentin si James sa isang sulok. Paano malulunasan ng basurang ito ang pagkalason? Siya ay darating na gumagapang sa kanya sa wakas. Sa ganoong paraan, maibabalik niya si Quincy sa kanyang silid. Fair and square. Ibibigay niya sa kanya ang antidote at ipapakain sa kanya ang kanyang gamot. Pagkatapos ay haharap si Quincy sa kanyang awa. Ngumiti ng mahina si James. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ilan sa mga acupuncture point ni Quincy. Pagkatapos ay naglabas ng ilang pilak na karayom sa likod ng kanyang baywang bago mabilis na idinikit sa katawan ni Quincy. Mabilis ang kanyang mga galaw. Sa sobrang bilis, walang sinuman sa paligid niya ang makakita ng maayos niyang ginagawa. Hindi nagtagal, napuno ng pilak na karayom ang katawan ni Quincy. Inabot ni James at hinawakan ang hita niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Thea sa eksena. Gayunpaman, wala siyang sinabi dahil sinusubukan nitong iligtas ang isang buhay. Marahang idiniin ni James ang kanyang kamay sa hita ni Quincy. Agad na lumitaw ang itim na dugo sa paligid ng kanyang sugat. Kasabay nito, kitang-kita ng mga tao ang matinding kaibahan ng itim na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat laban sa kanyang makinis na balat. Sa wakas, nagtagpo silang lahat at, habang marahang pinisil ni James, umagos, labas sa sugat niya. Nang matapos na ang lahat, pinulot ni James ang mga karayom sa kanyang katawan at basta-basta itong inihagis. Sa malapit na basurahan, naalis ang lason sa kanyang katawan. At sa wakas ay nagkamalay si Quincy. Maaaring nasa bingit na siya ng malay. Ngunit batid niya pa rin ang nangyari. Alam niyang niligtas siya ni James. Salamat, mahinang sabi niya. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Wala iyon. Napatulala si Quentin sa eksena. Imposible. Imposible ito. Sigaw niya. Paano nagagawa ng ilang karayom na ilabas ang mga lason sa kanyang katawan? Alam ko. Siguradong pinalaki mo ang ahas na kumagat kay Quincy. Kaya alam mo kung ano ang gagawin. Ang kanyang mga salita ay nagsimula ng isang alon ng kaguluhan. Napalingon ang lahat sa kanya. Ngumiti ng mahina si James. Kaya iniulat ng salarin ang kanyang sariling krimen. Hindi ako makapaniwalang mag-breed ka ng mga makamandag na ahas. James, ano ang inaarte mo ngayon? Para mapagtagumpayan si Quincy, may asawa ka na. Si Quincy ang matalik na kaibigan ng asawa mo.
Nakakainis na tao. Nagsimula siyang sawayin ng mga tao. Kabanata 452. Natuwa si Quentin sa resultang ito. Sinira ng anak ni James ang plano niya. Mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang pagsusumikap kung hindi man lang masisira ni James ang kanyang reputasyon. Kalokohan. Tumayo si Thea kay James. Hindi naman ganyan ang asawa ko. Bakit siya magpaparami ng makamandag na ahas? Thea, maaring kilala mo siya, pero hindi mo malalaman kung ano talaga siya. Tama iyan. Gaano na kayo katagal ng kasal ni James? Alam mo ba talaga kung ano siya bilang isang tao? Ang ilan sa kanila ay saway kay Thea. Halos gising na ngayon si Quincy. Bumaba siya sa mesa at umupo sa isang upuan. Saka mahinang sinabing, alam kong hindi ako magpaparami kay James ng mga makamandag na ahas. Aksidente lang ito. Sinulyapan ni James si Quincy bilang pagpupuri. Maaaring nangingibabaw ang babaeng ito. Ngunit ang bait niya. Naging balisa si Quentin. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Quincy. Ito ay isang makamandag na ahas. Na may matinding lason. Kailangan mong ma-detoxify gamit ang mga espesyal na paraan at gamot. Paano kami detox ng ilang pilak na karayom? Kahit na ang aking tagapayo ay hindi makakamit iyon. Huwag ka lang magtitiwala sa batang iyon dahil best friend ka ni Thea. Sinaman siya ng tingin ni James. Kung hindi mo nakita na nangyari ito ay hindi mahirap na hindi ito maaaring mangyari. Ibig sabihin ay ignorante ka. Sumilay ang galit sa mga tingin ni Quentin habang nakikita si James. Pagkatapos ay binigyan siya ng tingin ng lalaki sa tabi niya. Naintindihan ng lalaki ang tingin na iyon, tumalikod siya at umalis. Patuloy ni Quentin. Quincy. Hindi mo ba nakikita si Thea at James ang nagplano nito? Nagpanggap lang sila. Napatingin siya sa iba. Alam nating lahat na ikinasal si James sa pamilya ng kanyang asawa. Basura siya, pero dinala siya ni Thea dito. Bakit niya ginawa iyon? It must have been to pretend na mas cool si James kaysa sa kanya. The way I see it, he and Lorne must have been paid off by Thea to collude with James. Ang mga tao ay biglang nagkaroon ng paghahayag sa mga salitang iyon. Hindi iyon. Giit ni Thea, gayunpaman. Hindi mapakali si James na magpaliwanag. Nakikipagsabuatan sa kanya. Kailangan ba iyon? Anong klaseng tao siya? Kayang mag-imagine ng ganitong katawa-tawang senaryo. Fair na. Thea, ang pag-aaksaya ng mas maraming oras sa kanila ang huling gusto ni James. Gusto mong umalis. Hinarang ni Quentin ang kanilang daan. Ano, nalantad ka, kaya ngayon aalis ka na. Malamig niyang sabi. Napatingin sa kanya si James. Ano pang gusto mo? Mahihinuha niya na si Quentin ang nagpalaki ng ahas. Ngunit wala siyang ebidensya, kaya wala siyang sinabi. Ngunit ngayon ay nag-backfiring ito sa kanya. Mga mag-aaral, si James ay maaaring nag-aanak ng makamandag na ahas. Malakas na sabi ni Quentin. Kung ayaw mong maniwala sa akin, pwede na tayong maghanap sa kwarto niya. Humihingi ako ng paumanhin kung wala kaming mahanap. Pero kung may mahanap man tayo, I'm sure hindi ko na kailangang sabihin sa'yo ang obvious. Di ba? Sumama ang pakiramdam ni James nang marinig iyon. Napansin niyang tumakas ang isa sa mga tauhan ni Quentin kanina. Kung tama ang kanyang hula, ito ay para makapagtanim siya ng makamandag na ahas sa kanyang silid. Siya ay masyadong pabaya, hindi nakakakita ng gayong hamak na panlilinlang noon pa man. Sige, pupunta na kami. Sigurado si Thea sa kanyang pagiging inosente. Hindi siya natakot. Si James naman ay nakasimangot. Ano? Natatakot? Malamig na sabi ni Quentin sa kanyang ekspresyon. Si Quincy, nakaupo pa rin sa upuan. Pinagdududahan ng mga mata si James. Nag-breed ba talaga siya ng mga makamandag na ahas? Naisip niya sa sarili. Anong kinakatakutan mo, James?
Nilingan ni James si Quincy. Saka nagkibit balikat. Sa puntong ito, wala siyang masabi. Ang tanging magagawa niya ay hayaan silang maghanap sa kanyang silid. Kung may makikita silang mga ahas doon. Hindi na siya sigurado. Fair na. Bumalik ang lahat sa hotel. Si Quincy ay tinulungan ng ilan sa kanila. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kwarto. Kinuha ni James ang room card niya at binuksan ang pinto. Binuksan niya ang mga ilaw. Pumasok ang grupo sa loob. Pakiramdam ni James ay may mali nang pumasok sila sa loob. May isang maliit na gintong kahon sa mesa. Nang umalis siya, siguradong wala sa kwarto ang kahon na ito. Tumigil ka. Huwag kang gumalaw. Sigaw ni Quentin pagpasok niya sa kwarto. Walang magawang tumayo si James sa gilid. Hinanap ni Quentin at ng ilang iba pa ang silid. Gumawa sila ng isang malaking palabas ng paghahanap sa silid. Maya-maya, binuksan nila ang gintong kahon sa mesa at isang maliit na gintong ulupong ang lumabas. Napasigaw ang karamihan sa mga babae sa gulat. Si Quentin naman ay matapang. Hinawakan niya ang ulupong at brutal na inihagis sa isang pader. Sinugod ito. Pagkatapos ay tinapakan ito hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ay kinuha niya ito at nilapitan si James. Inihagis sa harap niya. Ano ito, brat? Napatingin din si Thea kay James. Ano yan? Naalala niyang walang ganoong kahon sa mesa nang umalis sila. Bakit ito lumitaw noong sila ay bumalik? So si James talaga. Anong masamang tao? Ito ay isang makamandag na ahas. Papatayin nito ang isang tao. Gaano kaitim ang puso mo? Pinagalitan siya ng mga estudyante habang umaatres sila James at Thea. Si Quincy ay tumingin kay James at Thea na nagtataka at hindi makapaniwala. Na sinusuportahan pa rin ng iba. Gusto mo ba akong patayin? Thea, ano bang ginawa ko sa'yo? Quincy, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi naman ganoon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pilit na nagpaliwanag si Thea. Tama na, malamig na sabi ni Quincy. Saka nagpatuloy. Thea, tama na, palagi kitang iniisip. Gusto kong makahanap ka ng mabuting lalaki. Pero nakipagsabuatan ka sa asawa mo para saktan ako. Buti na lang andito si Mr. Goth. Kung hindi, niloko niyo akong dalawa. Lumapit si Quentin. Quincy, kailangan mong maging maingat kapag nakikipagkaibigan ka sa hinaharap. Huwag ibigay ang iyong puso sa kahit na sino. Ang mga taong tulad ni Thea at James ay hindi sulit ang iyong oras. Si Quincy ay tumingin sa kanila ng may pagkabigo. Pagkatapos ay umalis na may malamig ng nguso. Patuloy silang hinuhusgahan ng ibang estudyante at pinag-uusapan sila Thea at James. Sobrang naagrabyado si Thea kaya napaiyak na siya. Nang makaalis na ang lahat. Umiyak si Thea. Bakit? Bakit nangyari ito? Lumapit si James sa kanya at binigyan siya ng nakakaaliw na tapik sa kanyang balikat. Maliit na bagay. Hindi na kailangang mag-alala. Alam naming inosente kami. Walang pakialam si James sa iisipin ng ibang tao sa kanya. Pero, malinaw na frame na kami. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila. Huwag kang mag-alala. Paniniguro ni James sa kanya. Iimbestigahan ko ito at patutunayan na wala kaming kasalanan. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si James dahil hindi niya alam kung paano. Ito ang kanyang silid. Mayroon lamang isang room card. At ito ay nasa kanya sa buong panahon. Talagang natagpuan ang ulupong sa kanyang silid. Walang tiyak na ebidensya kung hindi. Kaya walang maniniwala sa anumang sinabi niya. Pagkalabas nila sa kwarto ni James, itinuon ni Quentin ang atensyon kay Quincy. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Queen, nahihilo ka pa ba? Wala akong tiwala kay James. Maaaring na-detox ka niya. Ngunit sa palagay ko ay may naiwan siyang trick. Para sa iyong kaligtasan. Paano kung samahan kita pabalik sa silid at bibigyan kita ng buong pagsusuri sa katawan? Sure enough.
Medyo nahihilo pa rin si Quincy. Siya ay nag-aalala na ang lason ay hindi ganap na nalinis. Kaya siya ay tumanggo. Oo, kasabay nito. Ang mga sulok ng labi ni Quentin ay kumaibot paitaas sa isang nakakalokong ngiti. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipasok siya sa kanyang silid. Hahanap siya ng random na dahilan para pakainin siya ng gamot na iyon. Sa sandaling kainin niya ito, siya ay nasa awa niya. Hindi siya maglalakas loob na magsabi ng anuman kapag nagawa na ang gawa at mayroon siyang recording nito. Ang pag-iisip pa lang niyan ay bumibilis na ang kanyang puso. Kabanata 454. Sa kwarto, nagpapanik si Thea, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng away sa kapwa niya matalik na kaibigan dahil dumalo siya sa isang class reunion. Wala siyang magawa kay Juliana. Nagpakasal siya sa Zenozas. Natural, magiging kakampi nila siya. Si Thea naman ay na-offend ang Zenozas para sa Black Dragon. Gayunpaman, talagang na-frame siya sa kaso ni Quincy. Anong gagawin natin? Honey, dapat may iniisip ka. Umupo si James sa upuan. Humihit-hit ng sigarilyo. Ayos lang. Hindi ito malaking bagay. Ipauwi mo sa akin. Ako na ang bahala. Maghintay ka sa kwarto. Titingnan ko kung may extrang key card ang management ng hotel. Nilibot ni James ang paligid ng kwarto, nakasara lahat ng bintana, hindi papasok ang gun ni Quentin sa mga bintana. May isang paraan upang makapasok sila sa silid. At iyon ay sa pamamagitan ng pinto. Sige, bilasan mo. Tinulak ni Thea si James palabas ng kwarto. Lumabas si James ng kwarto para imbestigahan ang keycard matter at kung may koneksyon si Quentin sa Dragon Fountain Villa. Kung may koneksyon siya sa kanila, magiging madali ang pagkuha ng keycard. Samantala, nag-walk out si Quincy na naka-sexy bikini swimsuit. Ang swimsuit na ito ay mas maikli kaysa karaniwan at mas nakakaakit. 2 piraso lang ng tela ang nasa dibdib niya at 2 nakabit na tali. Inaalaya ni Quentin si Quincy na makapasok sa kwarto. Saka agad na nilock ang pinto sa likod niya. Alerto pa rin si Quincy. Kumunot ang noo niya nang i-lock niya ang pinto. Para saan iyon? Mr. Goth. Gumagamit ako ng isang lihim na paraan ng paggamot. Agad na sabi ni Quentin. Hindi ito mailantad. Kung may pumasok sa amin, papatayin ako ng mentor ko kapag nalaman niya. Dahil doon, nawala ang mga hinala ni Quincy. Halika, humiga ka Queen. Inaalaya niya si Quincy sa kama at inalayan itong mahiga. Si Quincy ay naapektuhan ng lason ng ahas. Kahit na pinilit ni James na ilabas ang lason mula sa kanya gamit ang kanyang mga pilak na karayom. Nakaramdam pa rin siya ng pagkahilo pagkatapos maglakad ng ilang sandali. Mas gamaan lang ang pakiramdam niya pagkatapos makahiga. Si Quentin naman ay nagpakitang gilas sa kanyang sugat. Chu ay namumula pa rin at namamaga. Mukhang hindi ito masyadong maganda. Queen, mayroon pa ring nagtatagal na mga lason dito. Kung hindi ito maubos sa oras, may masamang mangyayari. Salamat, Mr. Goth. Mahinang sabi ni Quincy. Kailangan kong gamitin ang aking bibig para maalis ito. Seryosong sabi ni Quentin. Namula si Quincy. Gamitin mo ang bibig niya. Nakakahiya. Wala na bang ibang paraan? Tanong niya. Namumula ang mukha niya. Nagkunwaring seryoso si Quentin. Pasensya na. Masyadong biglaan. Kukuha ako ng gamot. Dapat mong kunin. Pipigilan nito ang pagkalat ng lason. Naglakad siya papunta sa mesa. Binuksan ang bag para kumuha ng maliit na bote. At naglabas ng isang tableta. Eto, kumain ka na. Ibinuka ni Quincy ang kanyang bibig at nilinggan ang tableta. Napangisi si Quentin sa nakita. Maingat niyang ginawa ang gamot na iyon. Kahit na ang pinaka-virtuous na babae ay magiging kalapitang mababa ang lipad kung ingested. Nakaramdam ng pagkahilo si Quincy matapos mainom ang gamot.
Hindi siya nag-abala sa pag-iisip tungkol dito. Dahil iniisip niya na ito ay dahil sa kamandag na nasa kanyang katawan. Samantala, kinuha ni Quentin ang kanyang kamera mula sa kanyang bag at inilagay ito sa paligid ng silid ng ilang sandali bago ito inayos sa isang magandang anggulo. Then, tumingin siya kay Quincy sa kama. Nakapikit si Quincy. Namumula ang mukha. Napalunok si Quentin habang nakatitig sa mapang-akit na katawan ni Quincy. Hindi pa siya naglaro ng ganito kagandang katawan. Siya ay isang doktor, at ang kanyang tagapagturo ay isa sa mga pinakamahusay sa larangan. Kitang-kita niya sa isang sulyap na virgin pa si Quincy. Wala pa rin siyang ginagawa sa mga lalaki. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Pagkatapos ng araw na ito, magiging kanya na si Quincy. Queen. Marahan niya itong tinulak. Kabanata 455. Dahan-daang iminulat ni Quincy ang kanyang mga mata. Nanlalabo ang kanyang tingin. Malabo ang kanyang paningin. May nakita siyang silhouette, ngunit hindi niya matukoy kung sino iyon. Unti-unting nagliwanag ang kanyang paningin at nakita niya kung sino ang nasa harapan niya. Jamie, ikaw ba yan? Para sa kanya, ang kaharap niya ay ang nobyo niya 10 taon na ang nakakaraan. Ang taong matagal na niyang hinahanap-hanap. Oo, ako ito. Tumawa sa tuwa si Quentin. Ito ang magic ng kanyang droga. Nalilito ang isip. Kaya't ang babaeng apektado ay mag-iisip na siya ay tumitingin sa taong mahal niya at kusang loob sa kanyang awa. Humiga siya sa tabi ni Quincy at niyakap ito. Sa sandaling ito, ganap na natulala si Quincy at natural na tumugon. May nakatayo sa labas ng bintana. Si James iyon. Napakunot noo niya sa nakitang eksena. Wala siyang planong makialam. Gayunpaman, hindi na siya maaaring maupo na lamang. Kung sa bagay, girlfriend pa rin niya ito 10 taon na ang nakararaan. Gumamit siya ng bintana. At agad na binuksan ang bintana. Niyakap lang ni Quentin si Quincy. Ngunit kumalas ang pagkakahawak niya nang marinig niya ang paggalaw at napalingon siya sa reflex. Pinagmasdan niya si James na gumagapang papasok sa kwarto. Gusto mo na bang mamatay? Kuya, galit na galit niyang sigaw. Umalis ka dito. Pumasok si James at umupo sa isang upuan. Saka nagsindi ng sigarilyo. Sinulyapan niya si Quincy. Saka casual na sinabi, huwag kang ganyan. Quentin, I took the blame for you. Yet here you are, enjoying yourself. Paano kung hayaan mo rin akong sumama? Akala ni Quentin ay nandito si James para magsimula ng gulo. Nakita niya ang husay ni James. Kahit ilang matipunong lalaki ay hindi nakatapat sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ni James, tumawa siya ng malakas. Walang problema, anak. Maaari kang magkaroon ng turn pagkatapos ko na ang aking kasiyahan. Sa ngayon, maaari kang tumabi at manood. Oh, tama. Anong meron sa kanya? Bakit hindi siya lumalaban? Tanong ni James na nagkukunwaring kamangmangan. Hindi mo alam, pero kumain siya ng gamot na ginawa ko. Kahit na ang pinakamalinis na babae ay magiging isang kalapitang mababa ang lipad kapag ito ay kinain. Nasa awa ko na siya. Talaga, nagpatuloy si James. Gaano katagal ito? Ayokong maglaho habang turn ko na. Mahihirapan ako. Matagal ko na siyang gusto. Hindi lang nagkaroon ng pagkakataon. Haha, siya ay nasa awa sa buong gabi. Tawa ng tawa si Quentin. Sinugod niya si Quincy. Hindi na siya nakapagpigil pa. Gayunpaman, tumayo si James at hinayla siya pabalik. Pagkatapos ay marahas siyang inihagis sa lupa. Napabuga ng hangin si Quentin sa kanya. Napakasakit na hindi man lang siya makagapang pabalik. Tinuro niya ng daliri si James. Ikaw, ang bastos mo. Sigaw niya, gusto mo mauna. Sasabihin ko sa iyo ngayon na imposible iyon. Pinaghirapan ko ito. Mauna na ako. Walang paraan na matitiis niya ang pag-iisip na mauna si James. Sa halip,
Lumapit si James sa camera na itinanim ni Quentin at kinuha ang memory card. Kinaweya niya ito kay Quentin, na ngayon ay hindi makatayo, at mahinang ngumiti. Tingnan natin na iikot mo ito ngayon. Path. Namulat kay Quentin ang realization ng totoong intensyon ni James. At lumuwas siya ng isang subo ng dugo sa galit. Naglakad si James papunta sa kama at umiling kay Quincy. Nakahiga pa rin sa kama. Ang kagandahan ay tunay na kasiraan ng isang tao. Sabi niya sabay buntong hininga. Hindi ka ligtas kahit saan kapag maganda ka. Naunawaan niyang mabuti ang sumpan ng kagandahan. 1/5. Madalas din mangyari ang mga ganyan kay Thea. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo at kumuha ng isang balde ng malamig na tubig. Bigla itong itinapon kay Quincy. Napalunok at nanginginig si Quincy sa biglaang lamig. Ngunit nabawi ang kanyang kailanawan. Bumangon siya nang makita si James at binigyan siya ng isang sampal. Gayunpaman, nawala ang lakas sa kanyang katawan sa sandaling iyon at muli siyang bumagsak sa lupa. Napatulala siyang tumitig kay James. Pagkatapos ay gumapang ang katawan nito at ipinulupot ang mga paa nito sa kanya. Kumunat ang noo ni James. Nakakatakot na gamot. Tinulak niya si Quincy palayo. Saka tinusok ang ilang pilak na karayom sa katawan nito. Kasabay nito, tahimik na kinuha ni Quentin ang isang upuan at brutal na inihampas sa likod ng ulo ni James. Mamatay. Ibinaba ni Quentin ang upuang kahoy sa likod ng ulo ni James. Mabilis na nag-react si James. Pumihit siya at itinaas ang kanyang braso sa tamang oras. At ang upuang kahoy ay nabasag sa kanyang braso. Matibay ang upuan at gawa sa solid wood. Pakiramdam ni Quentin ay parang iniugoy niya ang upuan sa isang brick wall. Napaatras ang kanyang katawan at napaupo sa lupa sa pag-iyak sa sakit. Tinanggal ni James ang mga labi sa kanyang braso. Pagkatapos ay tumingin kay Quentin, na ngayon ay nasa sahig. Lumapit ito sa kanya at idiniin ang isang paa sa kanyang katawan. Scum! Namilipit sa sakit ang ekspresyon ni Quentin habang sumisigaw. Hindi siya pinansin ni James at bumalik sa kama. Tinulungan niyang tumayo si Quincy at pinaupo siya sa kanyang mga tuhod. Gayunpaman, ang lakas ni Quincy ay nawala sa kanya. Nakadapa na siya na parang natunaw ang lahat ng buto niya. Napatigil si James sa pagbagsak niya sa oras. Diniin niya ang balikat nito para pigilan itong madapa ulit. Sabay abot ng isa niyang kamay at hinimas-himas ang likod niya. Dahan-daang dumausdas pababa sa kanyang gulugod hanggang sa kanyang puwitan. Ginawa ito ng ilang beses. Pagkatapos ay inihiga siya at binuhat ang kanyang braso. Idiniin niya ang kanyang balikat gamit ang isang daliri. Pinadaus-dos iyon hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Inulit niya ito sa kabilang braso niya. Pagkatapos nito, ganoon din ang ginawa niya sa kanyang mga binti. Simula sa tuktok ng kanyang hita hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa. Ang pamamaraan na ito, sinamahan ng kanyang mga pilak na karayom, ay puwersahang pinaalis ang gamot mula sa kanyang katawan. Sa wakas ay nagkamalay na si Quincy. Nang malinaw na ang kanyang isip, nakita niya si James. Naalala niya ng malabo kung paano niya hinawakan si James at inilista ang braso nito para sampilan siya. Anong ginawa mo sa akin? Bakla ka! Sumigaw siya. Madaling hinawakan ni James ang braso niya. Iniligtas kita. Ganito mo ba ibabalik ang pabor na iyon? Walang kibo niyang sabi. Ikaw, iniligtas mo ako. Nataranta si Quincy. Naalala niya kung paano siya pumasok sa isang silid kasama si Quentin. Ngunit wala siyang gaanong naaalala tungkol sa kung ano nangyari pagkatapos noon. Bumangon ka kung may lakas ka. Magsuot ng isang bagay na hindi gaanong nagpapakita kapag nakarating ka sa iyong silid. Kahit sinong lalaki ay itutulak sa kanyang limitasyon kapag nakasuot ka ng ganyan. Sabi ni James. Pagkatapos ay lumingon sa pasukan.
Binuksan niya ang pinto at sumigaw sa itaas ng kanyang mga baga. May tumulong. Tingnan mo, may nangyari. Wala siyang pakialam kung paano ito makakaapekto kay Quincy. Ang gusto lang niya ay patunayan ang pagiging inosente ni Thea. Ang sigaw na iyon ay mabilis na umani ng maraming tao. Nakita ni Quincy si Quentin sa lupa na umuungol pa rin sa sakit nang bumangon ito at agad na nalaman ang nangyari. Naglakad siya papunta sa pinto. Naramdaman niya ang isang alon ng panghihina na dumig sa kanya at bumagsak kay James nang makarating siya sa pinto. Napahawak siya kay James bago pa siya matamba at pinatatag ang sarili. Nanghihina pa rin ang buong katawan ni Quincy at hinawakan ng mahigpit si James para hindi siya matamba. Maraming tao ang sumugod sa kwarto. Dumating na rin si Thea. Pero natigilan siya nang makita ang matalik na eksena nina James at Quincy. Nakita rin ni James si Thea, at nagmamadaling binitawan si Quincy para maglakad papunta sa kanya. Si Quincy, na ngayon ay walang suporta, ay napahawak sa dingding bago siya bumagsak sa lupa. Ngumisi siya kay James habang mahinang tumayo. "Shit, James! Mapapatay mo ba ang pagtulong mo sa akin ng ilang minuto? Hindi ito ang hitsura, Thea," sabi ni James, na ngayon ay nasa tabi ni Thea. Sinaman siya ng tingin ni Thea. Saka nagmamadaling naglakad papunta kay Quincy. "Anong problema, Queen?" tanong niya. Umiling si Quincy. "Ako, hindi ko alam," tanong ni James. Alam niya. With that, bumaling ang tingin ng lahat kay James. Lahat sila ay may pagdududa sa kanilang mga mukha. Kinuha ni Quentin si Quincy para magamot niya ito. Bakit nasa kwarto ni Quentin si James? Pumasok sa silid ang ilan sa mga kaklase ni Quentin at tinulungan siyang makatayo nang makita nila itong umuungol sa sakit sa lupa. "James, bakla ka. Bakit mo siya sinaktan? Hindi ka pupunta kahit saan hanggat hindi namin nalalaman ang nangyari dito." Nagsimula silang lahat sumigaw. Nagsalita si Quentin sa sakit. "Ginagamot ko ang mga sugat ni Queen nang umakyat siya sa bintana at gusto siyang sexually assault. Sinubukan ko siyang pigilan, pero sinaktan niya ako. Kaya ganyan ka talaga, James." Kabanata 457. Anong bastard? Ang lahat ng mga lalaki ay nagsimulang sawayin siya, na nakilala kay Quincy. Napaka-sexy niya, kaya nakakaakit. No wonder ginawa yun ni James. Karamihan sa mga lalaking naruroon ay pareho ang iniisip. Ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na kumilos dito. Hindi naniwala si Thea sa sinabi ni Quentin. Tinulungan niyang tumayo si Quincy. "Totoo ba yan, Queen?" "Ay, hindi ko alam." Nalilito ang isip ni Quincy matapos ma-ingest ang gamot na iyon. Hindi niya maalala ang nangyari. Ang alam lang niya ay kinakalabit siya ni James. Napailing siya ng mahina. "Ako, hindi ko alam. Malabo kong natatandaan na binuhat ako ni James at hinahaplos ang aking likod, braso, at binti." "Path." Humagalpak ng tawa si James. Siya ay nag-detox sa kanya dahil sa kabaitan. Paano ito nauwi sa pagkakapo niya sa kanya? "Ganyan talaga," sabi ni Quentin. "Pinuntahan ko siya para pigilan. Pero sinimulan niya akong bugbugin. Tawagan natin ang mga pulis." Ang hamak na tulad niya ay ang humihila sa lipunan. Nagsimulang mag-check ang lahat. Sa sandaling iyon, maging si Quincy ay nataranta. Noong una, akala niya ay si Quentin ang nagtangkang gumawa ng isang bagay sa kanya at si James ang nagligtas sa kanya. Ngayong iba ang sinasabi ng karamihan. Pakiramdam niya ay baligtad din ito. At nabugbog lang si Quentin dahil sinubukan nitong pigilan si James. Ibinahagi ni Quentin ang tingin sa ilan sa kanyang mga kaklase. May hawak siyang memory card. Bulong niya, "Puntahan mo siya at gamitin ang pagkakataong iyon para bawiin iyon." Naintindihan naman ng mga kaklase. "James, bakla ka. Scumbag. Papatayin kita."
Kinasuhan nilang lahat si James na bugbugin siya para makuha nila ang memory card. Walang awa si James. Sa isang sipa, napaatras ang 5 tao. Masyado siyang sanay. Walang ibang nang ahas na salakayin siya. Napatingin si James kay Quincy. I gave you a way out. Walang kibo niyang sabi. Ngunit dahil kahit na hindi mo ako naiintindihan, wala akong pagpipilian kundi I treat ang lahat sa isang libreng palabas. Kinuha niya ang memory card at naglakad papasok sa kwarto. Ibinalik ito sa camera para i-play ang video. Sinundan siya ng mga tao at nagtipon sa paligid ng camera. Ang silid ay napuno na ngayon ng mga tao. Lahat ay nakatitig ng hindi kumukurap sa video. Nang makarating sa parte kung saan siya sinuntok ni Quentin, namula si Quincy at pinatay ang camera. Namutla naman ang mukha ni Quentin. So yun ang nangyari. Halimaw lang si Quentin sa pananamit ng tao. Kasalanan lahat ito ni Quentin. Nagkamali tayo ni James. Si James ang mabuting tao dito. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ngunit hindi niya ito sinamantala. Napakahusay na tao. Napagtanto ng lahat ang katotohanan. Ngumisi si James kay Quincy na namumula pa rin ang mukha. Hindi pa tapos. Ang pinakamagandang bahagi ay pagkatapos nito. Hayaan ang lahat na panuurin ito. Patunayan nito ang pagiging inosente ko. Sinama ng tingin ni Quincy si James. Magsabi ka pa at puputulan ko ang bibig mo. Humalaklak si James. Sige, maayos na ang lahat. Ayos lang si Quincy. Nakarating ako dito sa tamang oras at ginamit ang aking walang katulad na mga medikal na kasanayan upang linisin ang mga lason sa kanyang katawan. Tumingin ulit siya kay Quincy at tumawa. Tandaan na magsuot ng higit pa kapag bumalik ka. Mahirap na hindi ma-assault kapag ganyan ang suot mo. Gayun din, tandaan na uminom ng maligamgam na tubig kapag bumalik ka sa iyong silid. May natitira pang bakas ng gamot sa katawan mo. Pero may ihi mo na lang. Haha, nagtawanan ang ilan. Nahihiyang sinabi ni Quincy. Thea, tulungan mo akong bumalik sa kwarto ko. Sige, tumango si Thea. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Kian at Kellen, ang kanyang manager. Wow! Nandito si Kian. Nagsimulang maghiyawan ang kanyang mga tagahanga. Gayunpaman, lumuhad si Kian sa harapan ni Thea sa ilalim ng tingin ng lahat. Ano? Natigilan silang lahat. Ano bang nangyayari ngayon? Kabanata 458. Ikinagulat ni Kian ang lahat sa kanyang pagluhod. Isa siyang malaking celebrity, sikat sa buong mundo. Halos lahat ng babae sa magkabilang klase ay mahal si Kian. Pero ngayon, nakaluhod siya sa harap ni Thea. Napilitan si Kian dito. Ayaw niyang mamatay. Mali ako. Ms. Thea, pakiusap niya sa lupa. Patawarin mo ako. Magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. Ninas ang isa sa mga tagahanga ni Kian at lumapit sa kanya para tulungan siyang makatayo. Ano bang nangyayari sa iyo, Kian? Hindi ka pwedeng lumuhad para sa kanya. Ang iyong mga tuhod ay mas mahalaga kaysa doon. Isa kang malaking bituin. Ikaw ang aking idolo. Thea, anong ginawa mo kay Kian? Sinimulan na nilang pagtripan si Thea. Nakaluhod ang kanilang idolo dahil kay Thea. Galit sila ngayon. Pati si Quincy. Nalilitong tumingin kay Thea. Si Thea lang ang nakakaalam kung tungkol saan ito. She shot James a look. Sinabi ni James na kakausapin niya si Kian. Bakit ngayon lumuhad si Kian sa kanyang harapan at humihingi ng tawad? Honey, napatitig siya kay James. Nagkibit balikat si James. Huwag mo akong tingnan. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa iyon. Ikaw, tumayo ka muna. Nagmamadaling sabi ni Thea. Hindi ako babangon hanggat hindi mo ako pinapatawad. Natakot si Kian na ipakin siya ni James sa mga isda kapag hindi siya pinatawad ni Thea. Pinapatawad na kita. With that, naging masaya si Kian. Salamat. Ms. Thea, mabilis niyang sabi.
Saka tumayo at naglakad palayo habang nakatitig sa kanya ang lahat. Natulala, nataranta ang karamihan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Anong problema, Thea? Tanong ni Quincy. Ay wala lang. Hindi na nagsalita pa si Thea at inalalayan na si Quincy na maglakad papunta sa kwarto niya. Maya-maya pa ay nasa kwarto na sila ni Quincy. Humiga si Quincy sa unan niya. Pasensya na, Thea, napagkamalan kita. Salamat sa iyo at kay James. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko akalain na makakatakas ako ngayong gabi. Ngumiti si Thea, best friends tayo. Ang pagtulong sa iyo ang dapat kong gawin. Tulungan mo akong maghugas. Nanghihina na ako. Pagod na ako. Matutulog na ako pagkatapos kong maghilamos. Pag-uusapan natin ang lahat ng iba pa bukas at tatawagan natin ang mga pulis pagkatapos may tayo ang monumento. Nilabag ni Quentin ang batas. Kinailangan itong iulat ni Quincy sa pulisya. Dapat tiisin ni Quentin ang parusang nararapat sa kanya. Tinulungan ni Thea si Quincy na maligo. Ngunit hindi na umalis pagkatapos noon. Thea, ikuha mo ako ng isang basong mainit na tubig. Naalala ni Quincy ang payo ni James. Sige, binuhusan siya ni Thea ng isang basong tubig. Pagkatapos nito, pinananatili niya si Quincy. Samantala, sa labas ng villa, ilang oras nang naghihintay si Lome. Mula hapon, tumawag siya sa kanyang amo sa hapon para magpadala ng isang tao. Nandito na sila. Ngunit hindi sila nagmamadaling kumilos at naghihintay na lamang ng gabi. Sa loob ng isang kotse, tinalian ni Lome ng gauze ang kanyang ilong. Napatingin siya sa oras. Sayang Jess na ng gabi. Sumile ang galit sa kanyang ekspresyon. Gusto kitang patayin James, Thea and Quincy. You bitch. You'll get what's coming later. Lorne, 10 na, sabi ng isa sa mga tao. Kailan tayo gagawa ng ating hakbang? Kumaway ng kamay si Lome bilang pagpapaalis. Huwag magmadali, patuloy kaming naghihintay. Gagawin namin ang aming paglipat kapag nakatulog na sila. Ay, tama, pinaghandaan mo ba? Oo, handa na, sabi ng tao. Ang knockout gas na ito ay espesyal na binuo. Kahit na huminga ng kaunti ay matutulog silang parang troso. Haha. Tumawa ng masama si Lom. Dragon Fountain Villa, sa Mountain Resort Hotel. Humiga si James sa kama. Walang ginagawang laro ng Plants vs. Zombies. Napatingin siya sa oras. Halos 10:00 na ng gabi. Pero hindi pa bumabalik si Thea. Alam niya noon na baka hindi na babalik si Thea sa kwarto at sa kwarto ni Quincy natutulog. Kabanata 459. Huminto siya sa laro at humikab. Pagkatapos ay naghanda para matulog. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang solong pagpatay sa layunin. Natigilan siya at sumilip sa bintana. Saka biglang binuksan ang mga kurtina. Nasulyapan niya ang isang taong tumatalon mula sa bintana sa ikalawang palapag. Na pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo pabalik sa bundok. Hindi nag-atubili si James. Binuksan niya ang bintana at tumalon. Pagkatapos ay tumalon muli nang dumampi ang kanyang mga paa sa sahig at dumapo sa parapet. Pagkatapos ay lumundag ng ilang metro sa ground floor kaagad pagkatapos upang habulin. Mabilis si James, ngunit mabilis din ang ibang tao. Humabol si James, hanggang sa likod ng Mount Dragon Fountain. Sa harap niya ngayon ay isang masukal na kagubatan. Bumagal si James at maingat na naglakad. Alerto ang kanyang sentido habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Kaluskos. Umihip ang hangin. Lumilipad ang mga nahulog na dahon at kumakaluskos na mga sanga ng puno. Sinong nandyan? Ipakita ang iyong sarili, umalangaw ang boses ni James. Sa sandaling iyon, iniangat niya ang kanyang ulo habang itinutulak niya ang isang pilak na karayom. Isang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa isang malaking puno 20 metro sa unahan.
Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskara, ang tao ay tulan ang karayom. Tulad ng isang maliksi na unggoy. Mabilis siyang bumaba sa puno at hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa. Napatitig si James sa lalaking nakamaskara sa kanyang harapan. Nararamdaman niya ang isang malakas na pagnanasa ng dugo mula sa kanya. Isang aura na hindi pa niya na-encounter. Ang isang taong nagtataglay ng gayong matinding mamamatay tao na aura ay isang taong may bahid ng dugo ang mga kamay. "Sino ka?" sabi ni James sa malamig at malalim na boses. "Ang papatay sa iyo," sabi ng isang paos na boses. Sa pamamagitan nito, sumugod ang lalaki. Siya ay mabilis. Sinisipa ang mga dahon sa likuran niya habang siya ay tumatakbo. Ang 21 metrong agwat sa pagitan nila ay sarado sa loob ng ilang segundo. Ang taong ito ay mas mabilis kaysa sa World Sprint Champion. Nagtaas siya ng braso nang humarap siya kay James. Nagpakawala ng isang malakas na suntok. Ang welga na ito ay napakalakas, na may malaking puwersa sa likod nito. Nagtaas ng braso si James para salubungin ito. Nahamarang sa atake ng kalaban. Naramdaman niya ang matinding puwersa nang magkadikit sila. Sa sobrang gulat niya, nalipat ang katawan niya sa suntok. Nagdilim ang ekspresyon niya. Ito ang pinakamalakas na kalaban na nalabanan niya. Ang taong nakamaskara ay itinulak paatras ng isang malakas na puwersa. Ang taong nakamaskara ay nagsagawa ng backflip sa himpapawid at maayos na lumalakad sa lupa bago tumayo pabalik at sinisingil muli sa kanya. Si James din, nakipagsabayan sa kanyang counterattack sa kanilang laban. Pinag-aralan ni James ang kanyang kalaban. Siya ay humigit kumulang 170 sentimetro ang taas. Hindi siya mataba, may payat at may guwantes na mga braso. Ang mga guwantes ay ginawa mula sa isang espesyal na material. Mahahaba at balingkinitan ang kanyang mga binti ngunit puno ng lakas ng pagsabog. Ito ay isang babae, gayunpaman, kakaiba ang kanyang mga galaw. Hindi siya gumamit ng regular na moveset. Sa halip, ang lahat ng kanyang suntok ay nakatutok sa mga mahahalagang punto, na idinisenyo upang pumatay, isang assassin. Tama ang hatol ni James. Assassin ang babaeng nakamaskara. Nagpatuloy sila sa pakikipagkalakalan sa kagubatan. Pumalpak ang kamao ni James sa isang malakas na suntok. Masyadong maliksi ang katawan ng kanyang kalaban. Iniwasan niya ito at umakyat sa isa pang malaking puno. Tumama ang kamao niya sa puno. Nayanig ang puno dahil sa lakas. At lumitaw ang isang butas sa puno nito. James, humila pabalik. Sa sandaling iyon, narinig niya ang huni ng hangin sa itaas niya. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangan ang papasok na pag-atake, matagumpay niyang naharang ang isang suntok. Ngunit hindi niya napigilan ang pangalawa. Nataman ang balikat niya na subsob ang katawan niya at bumagsak siya sa lupa. Bago pa siya makatayo, isang matalim na punyal ang bumungad sa kanya. What a strong assassin! Naisip niya sa sarili. Natigilan. Bumangon muli ang kanyang katawan at iniwasang masagsak. Pumihit siya sa himpapawid at ginawa ang isang mabangis na sipak papunta sa ulo ng kanyang kalaban. Ang assassin ay makapangyarihan at maliksi. Ngunit si James ay hindi rin mahina. Ang kanyang pagbabago sa paggalaw ay masyadong mabilis para sa mamamatay tao upang mag-react sa oras. Sa oras na ginawa niya, huli na ang lahat. Hindi sa ulo niya tumama ang sipa niya, kundi sa katawan niya. Siya ay pinalipad pabalik at marahas na lumapag sa isang puno. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Spurred. Dumura siya ng puno ng dugo habang nakatagilid ang ulo niya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hinabol siya ni James. Itinulak niya ito gamit ang isang paa. Hindi makagalaw ang assassin. Yumuko si James para tanggalin ang maskara. Sa pagkakataong iyon, naglabas siya ng punyal mula sa kanyang binti at mabilis na inihampas iyon kay James. Gayunpaman,
Pinaghandaan ito ni James ng husto. Sa sandaling gumalaw siya. Tinusok siya ng isang pilak na karayom sa kanyang braso at napahiya siya. Nahulog ang punyal sa lupa. Ngumiti ng matamlay si James at inalis ang maskara. Babae talaga ang assassin. Naglabas siya ng ilang pilak na karayom at itinusok sa babae. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa mula sa kanya at lumakad papunta sa kalapit na bato at nagsindi ng sigarilyo. Naubos ang lakas ng assassin sa kanyang katawan. Ngunit nakagalaw pa rin siya. Nahihirapan siyang tumayo at umupo nang nakatalikod sa puno. Pinagmamasdan siya ni James habang naninigarilyo. Para siyang bata, mga 25 o 26. Maganda rin siya. Ngunit may malamig na pagwawalang bahala sa loob ng kagandahang iyon. Magsalita, sino ang nagpapadala sa iyo? Nahuli mo ako. Wala akong masabi sa iyo. Patayin mo na lang ako kung yan ang gusto mo. Wala akong reklamo. Ang boses ng assassin ay kasing lamig ng glacier. Hindi magsasalita. Bahagyang ngumiti si James at pumulot ng dahon bago ito basta-basta itinapon. Lumipad ang dahon. Tumama sa acupuncture point ng assassin. 2/5. Agad siyang bumagsak sa lupa at nagpakawala ng masakit na sigaw. Sumakit ang buong katawan niya para bang sinaktan siya ng kung sino. Siya ay isang mahusay na sinanay na assassin. Isang saglit pagkatapos niyang ilabas ang sigaw na iyon. Natahimik siya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagdurusa sa katahimikan. Kabanata 461. Huminto siya at umupo. Saka nagpatuloy sa paninigarilyo. Dahan-daang iminulat ng assassin ang kanyang mga mata at tinitigan si James na tila abala. Ito ba talaga ang Black Dragon? Sabi nila, ang Black Dragon ay hindi nagdadalawang isip kapag pumatay ng mga tao at walang awa. Mukhang mali ang tsismis. Umalis ka na. Sinaman siya ng tingin ni James at kumaway sa kanya. Natigilan siya. Binitawan niya. Ganun lang. Bago siya pumunta rito, alam niyang may isang conclusion lamang para sa kanya kung mabibigo siyang patayin siya. At iyon ay kamatayan. Hindi niya inaasahan na ililibre siya nito. Pinapaalis mo talaga ako? Pansamantalang tanong niya. Magwala. Sigaw ni James. Kinaladkad ng assassin ang sarili at umalis. Naglakad siya ng ilang hakbang. Saka tumalikod. Nakaupo si James sa isang bato. Nag-iisip kung ano ang lumingon siya at tinitigan si James. Sige, ano ang gusto mong malaman? Si James ay nagpakawala ng isang banayad. Hindi napapansin ang ngiti. Pagkatapos ay inangat ang kanyang ulo upang tingnan siya. Ano? Magsasalita ka ngayon. Depende sa itatanong mo, may mga bagay na bawal akong sabihin. Umupo ang assassin. Sino ang gustong pumatay sa akin? Umiling siya. Ewan. Hindi mo alam. At bakit mo ako sinubukang patayin? Nakuha ko ang trabaho sa dark web. May mga pabuya sa iyo sa buong mundo. Lahat sila ay naipon sa 1 bilyong kabuuan. Pinunasan ni James ang ilong. 10 bilyon lang ba ang halaga niya? Sino ka? Saang kapangyarihan ka nabibilang? Kailan nagkaroon ng bansang ito ng mga assassin na tulad mo? Napatingin si James sa assassin. Siya ay napakalakas. Ngunit hindi siya bulver. Ang kanyang lakas ay kapantay ng 28 bansang martial arts gurus. Well, nag-alinlangan ang assassin. Nagsimulang umikot ang mga galaw sa isip ni James. Malakas ang taong ito. Hindi na siya ang Black Dragon at nakaipon na ng napakaraming kaaway. Kailangan niya ng isang malakas sa tabi niya. I trust you are tired of living assassin's life. Gusto mo bang tumira? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Maaari kang umalis sa underworld at baguhin ang iyong pangalan upang magsimulang muli. Salamat dahil hinayaan mo akong mabuhay. Nasabi ko na lahat ng kailangan ko. Ingatan mo sarili mo. Mas marami ng mamamatay tao pagkatapos mo mula ngayon. Dahil doon, nawala ang assassin sa dilim. Kumunat ang noo ni James.
Bumalik sa hukbo. Hindi siya nakipag-ugnayan sa anumang organisasyon ng pagpatay. Hindi niya alam kung saan siya galing. Siya ay nagligtas sa kanya upang makakuha ng impormasyon. Ngunit ito ay upang makakuha ng higit pang mga kaalyado. Ito ay dahil kulang siya sa mga numero at kailangan niyang lumakas. Isinaalang-alang niyang tawagan ang Blythe King at ipasya Saturday sa kanya ang pinagmulan ng assassin. Ngunit nag-isip laban dito matapos maalala na ang Blythe King ay binabantayan ng maraming lalaking nasa kapangyarihan. Kailangan niyang tawagan si Jake Graham kung gusto niyang malaman kung sino ang assassin. Binalak niyang makipag-ugnayan kay Jake Graham bukas sa sandaling bumalik sila sa bahay at ipag-amit sa kanya ang kanyang underground network para magsagawa ng background check sa assassin. Tumayo si James at nagsimulang maglakad pabalik sa masayang lakad. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng putok ng baril. Nagdilim ang ekspresyon ni James at tumalon siya sa isang malapit na puno. Nagtago sa gitna ng mga makakapal na dahon nito. Isang maitim na anino ang tumakas sa di kalayuan. Ito ang assassin na nakilala niya kanina. Siya ay binaril sa dibdib. Idiniin niya ang sugat gamit ang kanyang kamay at natisod habang siya ay tumakas ng mas malalim sa kagubatan. Si James, nakatayo sa puno, ay nakita ang lahat. Napatingin siya sa isang lalaki na humahabol sa kanya. Nagsuot din siya ng maskara. At may hawak na pistol sa kanyang kamay. Bumagal ang lakad ng lalaki habang inilibot ang tingin sa kagubatan. Mayo, sumigaw siya. Alam mo kung ano ang mangyayari kapag nabigo ka. Mamatay ka. Ito ang mga patakaran. Magpakita ka na ngayon. Umalangaw-ngaw ang boses ng lalaki. Narinig ni James ang lahat ng malakas at malinaw. Ang parusa para sa isang nabigong misyon ay kamatayan. Nabigla siya. Anong uri ng organisasyon ito? Bakit mayroon itong nakakatakot na tuntunin? Nanatili si James sa puno. Hindi kumikibo. Gayunpaman, alam niyang nabigo ang babae sa kanyang misyon. Walang naghihintay sa kanya maliban sa kamatayan. Ito ay perpekto. Sa halip, maaari niyang samahan siya nito. Malapit. Sa likod ng isang malaking puno, idiniin pa rin ng assassin ang kanyang kamay sa kanyang sugat. Ngunit bumuhos ang dugo kahit na ano. Siya ay binaril. At ito ay tumama sa kanyang arteria. Wala na siyang gaanong oras na natitira. Dahan-daang sinundan ng lalaking nakamaskara ang dugo niya sa lupa at nakarating sa puno kung saan nagtatago ang assassin. Alam mo ang rules, May. Ang isang nabigong pinatay ay pinapatay ng kamatayan. Ngunit depende rin ito sa mga pangyayari. Nabuhay ka sana kung hindi nakita ng kalaban ang iyong mukha. Na-expose ka. Kaya ayon sa rules namin, dapat kang mamatay. Lumayo ang assassin sa puno. Namumutla ang kanyang mukha habang dahan-daang kausap ang lalaking nakamaskara sa kanyang harapan. All these years. Ang dami kong nagawa para sa organisasyon. Pero dahil lang sa nakita niya ang mukha ko, kailangan kong mamatay. Iyon ang Black Dragon na pinag-uusapan natin. Ang rate ng tagumpay para sa pagpatay sa kanya ay mas mababa sa 1%. Rules are rules. Malamig na sabi ng lalaki. Saka itinutok ang baril sa kanya. Swish! Isang pilak na karayom ang bumaril at tumagos sa likod ng ulo ng lalaki. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Thud! Lumipad ang mga dahon. Pagkatapos ay lumutang muli pababa. Dahan-daang lumapit si James. Ang mamamatay tao ay nasa kanyang limitasyon. Bumagsak siya sa lupa nang makita niya si James. Lumapit si James sa kanya at tiningnan ang dagwang sando niya. Lumuhad siya at pinunit iyon. Tumambad ang dagwang sugat sa dibdib niya. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Sabi ni James. Hinugot niya ang isang wire sa manggas ng kanyang jacket at pinasok ang dulo nito sa sugat. Nabunot ng alambre ang bala. Kaagad pagkatapos noon,
Naglabas si James ng ilang pilak na karayom at ginamit ang mga iyon para pigilan ang kanyang pagdurugo at protektahan ang kanyang mga ugat sa puso. Tinulungan niya ang assassin na maupo sa may puno. Ang mamamatay tao ay nakamamatay na mapotla. Tumingin siya kay James. Sinasabi ng mga tao na ang Black Dragon ay walang kapantay na mga kasanayang medikal. Mukhang nasaksihan ko ito para sa sarili ko. Nabigla siya sa galing niya, hindi na niya kinailangan panghawakan ang sugat para mailabas ang bala. Ang diskarteng iyon ay mahirap paniwalaan kung hindi niya ito nakita para sa kanyang sarili. Bakit mo ako niligtas? Puno ng tanong ang mapotla niyang mukha habang nakatitig kay James. Dahil may konsensya ka, walang pakialam na sabi ni James. May prinsipyo ka at hindi mo pinuntirya ang asawa ko dahil gusto mo lang akong patayin. Kung nahuli mo siya at ginamit laban sa akin, magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataon na magtagumpay. Ngunit hindi mo ginawa, ganoon ba? Nagdududa ang assassin sa kanyang hanay ng trabaho. Mayroong isang pagsubok na hindi kailanman isasama ang pamilya. Ito ang kanyang pagsusuri. Ngunit ito rin ang kanyang pagsusuri sa mundo. Kapag nalabag ang pagsulat, wala nang lugar para sa kanya sa mundong iyon. Sinuri siya ni James. Na-curious ako. Sabi niya, saang organisasyon ka galing? Hindi na siya makakabalik sa kanyang organisasyon pagkatapos ng araw na ito. Magpapadala lamang sila ng mga tao pagkatapos niya. Gayunpaman, sa puntong ito, walang dahilan para ilihim niya ang mga ito. Ako si May Argentum, miyembro ako ng Dark Castle, at isa sa kanilang 3 SSS-ranked assassins. Ang madilim na kastilyo. Oo, Kabanata 463. Ang Dark Castle ay ang pinakamahiwagang assassin organization sa mundo. Dalubhasa din sila sa pagsasanay ng mga assassin. Sabi ni May. 10 taon nang nasa militar si James. Nasakop niya ang mga lupain at nabuhay ang kanyang mga araw sa pamamagitan ng talam ng espada. Ngunit ang mga organisasyong tulad nito ay isang bagay na hindi niya masyadong alam. Napukaw nito ang kanyang interes. Sabi mo isa ka sa 3 SSS-ranked assassin ng Dark Castle. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng SSS. Pero ang ibig sabihin ba nito ay may 2 iba pang kasing lakas mo? Tumango si May. Humigit kumulang. Sino sila? Umiling si May. Hindi ko alam. May markahan ang Dark Castle kung saan kailangan nating lahat na magsuot ng maskara. Hindi ko pa nakita ang mga mukha nila. Mayroon ding pagsubok ang Dark Castle kung saan kailangan mong tapusin ang iyong misyon kung tatanggapin mo ito. Kung mab-aigo ka, mamamatay ka sa karamihan ng mga kaso. Gayunpaman, ang parusa ay circumstantial. Mayroon ding isa kang mamatay pang pagsusuri kung saan kailangan kung may makakita sa iyo na hindi nakasuot ng maskara. Tapos anong susunod? Tanong ni James na nakatingin sa kanya. Hindi ka na makakabalik sa Dark Castle. Patay na ang supervisor mo. Siguradong hahanapin ka ng Dark Castle. Baka hindi ka makagalaw ng malaya ngayon. Bahagyang umiling si May. Hindi niya naisip. Tungkol doon. Kailangan ko ng mga lalaki sa tabi ko. Simpleng sabi ni James. Kung gusto mo, sundan mo ako. Hindi ko matiyak ang iyong kaligtasan magpakailanman. Ngunit magiging ligtas ka sa ngayon. Lumingon sa kanya si May. Pinapapasok mo ako. Hindi ka ba nag-aalala na atakihin kita sa unang pagkakataon na makukuha ko para matapos ko ang aking misyon? Humalaklak si James. Depende yan kung kaya mong gawin iyon. Nawala sa isip si May. Wala na siyang paraan para bumalik ngayon. Wala siyang lugar sa mundo. Isa lang ang pagpipilian para sa kanya. Bukod sa mamatay. At iyon ay ang sundan ni James. Tumango siya pagkatapos ng ilang saglit na pag-iisip. Sige, sasamahan kita. Ngumiti ng mahina si James. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang nagngangalang Ronald Moon.
Si Ronald ay isa sa 1,000 lalaking inilipat niya mula sa Southern Plains at siya ang kasalukuyang pinuno ng 1,000 kalalakihang iyon. Ang mga lalaking ito ay namamalagi sa Kensington mula nang ilipat dito. Naghihintay ng utos ni James. Boss! Isang excited na boses ang nagmula sa nagsalita. Anong order mo? Ilang araw na ang nakalipas mula nang dinala ni Ronald ang kanyang mga kapatid sa Kensington. Ngunit hindi siya nakipag-ugnayan ni James. Ngayong tumatawag siya. Natuwa si Ronald. Magmaneho sa Dragon Fountain Villa. May isang tao dito kailangan kitang sunduin. Opo, Ginoo. Sa kanyang natanggap na mga order. Agad na naghanda si Ronald. Binaba ni James ang tawag at tumingin kay May. Maaari ka bang maglakad? Nahihirapang tumayo si May. Lumalabas ang mga pawis niya. Nabaluktot ang mukha niya sa sakit habang nakailang hakbang. I'm okay. Mahina niyang sabi. Alam ni James na siya ay isang espesyal na sinanay na assassin. Ang kanyang katawan ay matibay at siya ay may kakilakilabot na mataas na tolerance para sa sakit. Maaaring siya ay binaril at nawala ng maraming dugo. Ngunit ang bala ay inilabas. Kung hindi man lang siya makalakad ngayon, hindi siya magiging karapat-dapat na nasa tabi niya. Tiningnan ni May ang katawan sa sahig at naglabas ng maliit na bote. Ibinuhos niya ang pulbos sa loob ng katawan. At agad itong nagliyab. Mabilis na naging abo. Hindi nagkomento si James at tumalikod na lang para umalis. Sinundan siya ni May. Tumakbo sila pabalik sa hotel. Isa sa harap. At isa sumusunod sa likod. Kanina, ginawa ni Lorne ang kanyang hakbang tulad ng paghabol ni James sa assassin. Ginamit niya ang knockout gas sa seguridad at pinatay ang kuryente. Nagsilabasan ang mga tao sa kanilang mga silid nang maputol ang kuryente. Ngunit habang ginagawa nila, nilalanghap nila ang knockout gas at bumagsak sa lupa. Walang malay. Sinimulang hanapin ni Lorne si James nang ma-knockout ang lahat. Gayunpaman, si James ay wala kahit saan. Si Thea at Quincy lang ang nasa paligid. Yung fucking brat, saan siya pumunta? Hinanap ni Lorne ang bawat isa. Ngunit wala si James sa alinmang silid sa mga ito. Sinipa niya ang pinto sa galit. Boss, nandito pa ang asawa niya. Sigurado akong hindi siya makakalayo. Dapat tayong maghintay. Babalik siya. Boss, tingnan mo lahat ng hotties. Paano kung hayaan nating magsaya ang lahat? Kabanata 464. Smack. Sinampal ni Lorne ang kababata. Maraming magagandang babae. Ngunit hindi nila mahawakan ang alinman sa kanila. Magiging magulo ang mga bagay kung gagawin nila. Ang target lang nila ay sina James, Thea, at Quincy. Hindi siya makikigulo sa iba. Kung hindi, kahit na ang kanyang amo ay hindi magagawang pagtakpan ito kung lumala ang mga bagay. Buksan mo ulit ang kuryente. Nakuha ko. Nagmamadaling umalis ang kasambahay para buksan muli ang kuryente. Sa kwarto ni Quincy ay tiningnan ni Lorne sina Quincy at Thea. Parehong nasa kama. Natapos na si Quincy sa kanyang paliligo at nakahiga sa kama na nakasuot ng 3-piece pajama set. Si Thea naman ay nakatagilid na nakahiga sa kama. Hindi napigilan ni Lorne na mapalunok nang makita ang dalawang magagandang babaeng ito. Ang dalawang ito ay dating mga kampanilya ng paaralan. Noon, tinugis niya silang dalawa ngunit walang awang tinanggihan. Sino ang nakakaalam na pareho silang mahuhulog sa kanyang mga kamay makalipas ang 10 taon? Lumapit siya sa kanila at hinangaan ang katawan nila. Normal na damit ang suot ni Thea, pero masyadong nakakaakit ang 3-piece ni Quincy. Naglabas siya ng maliit na bote at naglakad papunta kay Quincy. Binuksan ang bote para ilagay sa ilalim ng ilong niya. Isang mabahong amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Ubu. Umubo si Quincy at biglang nagising. Unti-unting nagliwanag ang mga mata niya at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang nakatayo sa kwarto ni Lorne. Hinawi niya ang mga saplot sa kanyang katawan habang namumutla ang kanyang mukha.
Ikaw, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Haha, tumawa si Lome. Inaasahan mo ba ito? Quincy. Sinulyapan ni Quincy si Thea. Wala pa ring malay. At kinurot siya. Gayunpaman, tila natigil si Thea sa malalim na pagkakatulog. Hinayla siya ni Lorne sa buhok at hinigas sa kama. Nagpanggap ka na mataas at makapangyarihan. Nagkunwari kang dalisay. Sinampal niya ito. Smack! Nagkaroon ng pulang tatak ng kamay ang makinis na balat ni Quincy. Siya ay isang babae. Hindi siya kasing lakas ni Lorne at hindi niya kayang labanan. Hinayaan ni Lorne si Quincy at kumuha ng upuan. Saka umupo sa tabi ng kama. Napatingin siya sa ngayon ay malabo ang mata na si Quincy at tumawa. Hindi ko inaasahan na isang araw ay mahuhulog ka sa aking mga kamay. Monitor ng klase. Noon, marami akong naisulat na love letter para sa'yo. Isang bagay kung tinanggihan mo lang ako. Ngunit kailangan mo lang itong basahin ng malakas sa buong klase. Nakatitig si Quincy kay Lorne na may luha sa mga mata. Alam mo ba ang ginagawa mo? Lome, malamig niyang sabi. Ikaw ay lumalabas sa batas. Binabalaan kita. Hayaan mo akong umalis. O maging handa na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan. Haha, pinagbabataan mo ako. Tumawa si Lorne. Natatakot ako sa maraming bagay. Ngunit ang mga banta ay hindi isa sa mga iyon. Inilabas niya ang isang phone at kinawayan ito. Gahasain kita at i-film ito. Gusto kong makita mong isa publiko iyon. Kung maglakas loob kang tumawag sa mga pulis. Hintayin mo lang na masira ang iyong reputasyon. Walang takot si Lorne. Ang mga kababaihan ay higit na nagmamalasakit sa kanilang imahe. Lalo na ang mga mapagmataas. Mahalaga sa sarili tulad ni Quincy. Ikaw, nanginginig sa galit si Quincy. Muling nilabas ni Lorne ang bote at inilagay sa ilalim ng ilong ni Thea. Ubu. Nabulunan si Thea sa baho at umubo. Sinipa siya ni Lorne sa pagkagising niya. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya at kinaladkad siya sa kanyang buhok at sinampal ng ilang beses. Nasaan si James? Asong babae ka? Tanong niya habang sinasampal siya. Kagagaling lang ni Thea pero natulala siya bago pa siya makapag-react. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay natauhan na siya. Lorne, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Dinilaan ni Lome ang tuyong labi at ngumisi. Aman ako, babae kayo, magkasama kami sa isang kwarto. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Umiwas si Thea, natatakot. Lorne, lumapit ka sa akin kung may sama ka ng loob. Malamig na sabi ni Quincy. Hayaan mo na si Thea. Lumapit sa iyo. Pinag-aralan ni Lorne si Quincy sa kanyang 3 pirasong pajama. Ang kanyang matingkad na balat at kaakit-akit na figure ay higit na nakatutokso sa kanya. Tawa siya ng tawa. Oo naman. Pupuntahan kita. Naglakad siya papunta sa kanya. Natakot din si Quincy. Nagpatuloy siya sa pag-atres at pumunta sa gilid ng kama. Pagkatapos, sa isang sandali ng kawalang ingat, nahulog siya sa kama. Lumapit si Lorne sa kanya at binuhat siya. Gustong lumaban ni Quincy, ngunit gumagaling pa rin ang kanyang katawan mula sa kamandag ng ahas at gamot ni Quentin. Nanghihina pa rin siya at hindi makaipon ng lakas para labanan ang tawa ni Lorne. Haha, hindi mo ba kayang tiisin? Quincy, huwag kang mag-alala. Ipapagaan kita. Inihagis siya nito sa kama. Saka nagsimulang maghubad ng damit. Pagkatapos noon ay sinulyapan niya si Thea na namutla at ngumisi. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang turn mo. Dumating sina James at May sa hotel. Naramdaman ni James na may nangyari nang malapit na sila sa lugar. Napansin niya ang mga estranghero na nagbabantay sa labas. Nagmamadali siyang bumalik sa hotel. Pagkapasok niya, nakita niya ang mga tao sa lahat ng pangunahing hagdanan. Hindi siya nagpakita ng awa at inilabas silang lahat. Nagmadaling pumunta sa ikalawang palapag.
Tinalo ang mga tao sa daan. Nang makarating siya sa kwarto ni Quincy, nakita niya ang mga taong nakabantay din sa paligid ng pinto. Sa loob, hinubad na ni Lorne ang kanyang damit. Iginalo niya ang kanyang katawan sa kanyang dalawang maliliit na tupa at tumawa. Parating na ako. Nang mga sandaling iyon, nakarinig siya ng away sa labas. Anong nangyayari sa labas? Lumingon siya at sumigaw. Pagtalikod niya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Madilim ang ekspresyon. Kaya sa wakas nandito ka na. James, naghihintay ako. Hindi pa nailalabas ni Lorne ang kanyang mga salita nang magmarcha si James palapit sa kanya at hinawakan siya. Brutal na inihagis sa bintana. Binasag ni Lorne ang salamin at lumipad palabas. Nahulog siya sa dalawang palapag sa lupa. Isang masakit na sigaw ang nagmula sa labas. Pagkatapos ay unti-unting lumambot. Ayos ka lang ba, mahal? Sumugod si James sa nakatatakot na si Thea. Pagkatapos ay nagalit sa bakas ng kamay sa mukha nito. Papatayin mo siya. 3/5. Tumakbo siya palabas ng bintana at tumalon pababa. Isang nakakadurog na sigaw ang pumasok sa silid. Kinilig sina Quincy at Thea sa ingay. Maya-maya ay bumalik na si James. Ayos na, mahal, nakayanan ko na ang maliit na bit na iyon. Honey, pinatay mo ba siya? Namutla si Thea. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Hindi, nahulog siya mula sa ikalawang palapag. Sa karamihan, nabalian lang siya ng ilang buto at nagkaroon ng concussion. Kahit na, nabali ko ang kanyang ikatlong binti. Hindi na niya magagamit muli mula ngayon. Hoy, James! Ako ang biktima dito. Paano ang tungkol sa kanilang mga salita ng Call-Iwan? Napatingin si James kay Quincy. Suot pa rin niya ang kanyang three-piece. Walang naalis. Paano siya naging biktima? Niyakap ka lang niya or something. It's no big deal. Walang pakialam na sabi ni James. Bakit ikaw? Namula si Quincy. Kinuha ni James ang phone niya at tumawag ng pulis. Si Lome ay lumaki ng masyadong matapang. Na pinatumba ang napakaraming tao gamit ang isang ilegal na knockout na gas tulad niyan. Sa sandaling iyon, pumasok si May. Sino ito? Honey, kumunot ang noo ni Thea kay May. Well, nagulat si James at wala siyang maisip na dahilan. Sa kabilang banda, nag-react naman si May. Hello, Thea. Ako si May Argentum, isang bodyguard na kinuha ni Mr. Caden para protektahan ka ng palihim. Nasaktan ako sa isang labanan nang sumugod ang mga nanghihimasok na ito. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkabigla na kinailangan mong tiisin dahil sa isang pagpapabe. Sa aking tungkulin, bodyguard. Napatingin si Thea kay James na nalilito. Oo. Napakamot sa ulo si James at nagpatuloy. Nag-alala ako na baka may mangyari ulit sa iyo pagkatapos ng kidnapang na iyon. Kaya palihim akong kumuha ng bodyguard para sa iyo. Dahil sa paggising ni May sa akin mula sa knockout gas kaya nakarating ako para iligtas ka. Nakikita ko. Natauhan si Thea. Kabanata 466. Tumingin si James kay May Argentum. Puno ng pasasalamat ang mga mata. She wears her heart on her sleeve. Buti na lang. Tama. Paano natin hahaharapin si Lome at ang mga taong dinala niya? Tanong ni James habang nakatingin kina Quincy at Thea. Dapat nating hayaan ang pulisya na harapin ito. Sagot ni Quincy. Ito ay lampas sa isang maliit na pagkakasala. Ito ay isang felony. Dapat ipaalam sa pulisya. Oo ay sang-ayon. Tumango si James. Kinuha ni Quincy ang kanyang telepono para tumawag sa pulis. Inilabas ni James ang smoke antidote na ninakawan niya sa katawan ni Lorne at sinimulan nitong ibigay sa mga alumni. Nang makabangon ang mga alumni mula sa usok at alam ang nangyari. Lahat sila ay humagulgol sa hindi nasisiyahang mga daing.
Lahat ng tauhan ni Lorne ay pinigilan ni James habang hinahayaan niya silang bumagsak sa sahig at napasigaw sila sa sobrang sakit dahil sa impact. Ang mga alumni ay bumili ng ilang lubad para itali sila. Nang makita nila si Lorne, pandiya na basang-basa sa dugo, nakahandusay sa lupa, silang lahat ay bumantong hininga. Sa lobby ng hotel ng Dragon Fountain Villa, nakatali dito ang ilang dosenang lalaking dinala ni Lorne. Si Lorne din mismo ang dinala dito. Mahina siyang napasandal sa isang haligi na may mga bali na buto at isang kuweba ang mukha. Upang magdagdag sa mga bagay, ang kanyang mga miyembro ay ginawa ring inuutil. James, napakalayo mo na. Pinagmasdan ni Quincy ang mga taong ito, lalo na ang matinding sugatang si Lorne. At nakakunot ang noo habang nagsasalita. Medyo masama ang kalagayan ni Lorne. Mamamatay ba siya? Kung mamatay siya, malalagay tayo sa matinding problema. Tumawa ng walang katatawanan si James. Relax. He isn't dying anytime soon. Oh yeah. Pagdating ng pulis, kailangan mo akong maging saksi. Ang lahat ng ito ay isang gawa ng pagtatanggol sa sarili. Nakuha mo ba? Napasinghap ang lahat ng marinig nila ito. Pagtatanggol sa sarili. Wala kang pinakamaliit na pinsala sa iyong katawan ngunit bali ang mga paa ng mga taong ito. Kahit na sinabi mong ipinagtatanggol mo lamang ang iyong sarili. Ang mga taong ito ay malinaw na nag-iisa at lubusan na natapakan. Nanatili ang tingin ni Quincy kay James. Lalong naging misteryoso ang lalaking ito. Hindi lamang hindi kapani-paniwala ang kanyang mga medikal na kasanayan. Ngunit siya rin ay isang napakahusay na martial artist. Pagkatapos ng mga pangyayaring nangyari, tumaas ng husto ang reputasyon ni James. Maraming tao ang dumating. Up to talk to him, thanking him for saving the day, and saying how they cannot imagine what would be happen without him. Dahil medyo malayo ang lugar sa lungsod, inabot ng 2 oras ang mga sasakyan ng pulis bago makarating. Matapos ang isang detalyadong interogasyon, pinigil nila si Lorne gayon din si Quentin Goth. Nang umalis ang mga pulis, si May ay dinala ni Ron Moon sa Kensington upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa wakas ay nakapagpahinga na rin ang lahat pagkatapos ng 3 a.m. Pumunta si Thea para samahan si Quincy. Naiwan si James na mag-isa sa kwarto. Dahil doon, lumipas ang gabi ng walang gulo. Kinabukasan, inorganisa ni Quincy ang class reunion na ito para makipag-ugnayan muli sa mga dati niyang kaklase na hindi niya nakilala pagkatapos ng mahabang panahon na nasa ibang bansa. Ang isa pang dahilan ay ang pagtatayo ng isang dambana para sa Black Dragon. Si James, para magbigay ng galang sa mga tao sa kanya, naplano na niya ang lahat ng ito. Ang lokasyon ay isang cleared site sa isang burol. Humigit kumulang 3 kilometro ang layo mula sa Dragon Fountain Villa, sa gitna ng isang luntiang kagubatan. Ang ilang manggagawang kinuha ni Quincy ay inatas ang mag-ayos ng puntod. Sa wakas ay natapos ng mga manggagawa ang libingan sa wakas. Pagkatapos mag-overtime, isang maikli at maayos na nakaukit na pangungusap ang nasa epitaph ng libingan. Narito ang Black Dragon. James Caden. Tumabi rito si James habang pinagmamasdan ng halo-halong damdamin. Medyo nalungkot siya. Nagsimulang magbigay galang ang mga tao. Umalis si James at umupo sa isang bato. Nagsindi siya ng sigarilyo at naninigarilyo mag-isa. Tumayo si Quincy sa harap ng puntod at inalala ang nakaraan. Mostly about her meeting, getting to know, and falling in love with James. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Pagkatapos ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha at sa huli ay gamulong ito sa kanyang mukha. Isang dekada niyang hinintay si James. At ito ang kabayaran niya. Napatayo din si Thea. Ang Black Dragon ang nagligtas sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking nagpabago sa unang bahagi ng kanyang buhay. Siya ang taong laging nakatalikod sa kanya.
Kabanata 467. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa kanya bago ito pumanaw. Si Joan Don ay tahimik din. Noong siya ay delinquent at masama sa paaralan, si James ang nag-udyok sa kanya na baguhin ang kanyang buhay. Namatay siya bago siya nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Ang iba sa karamihan ay nag-iimik din. Ang monitor ng klase nila ay ang Black Dragon noon pa man. Ang lalaking nagpunta sa itaas at higit pa para sa kanyang bansa. At nakipaglaban para sa kanyang kaligtasan ngunit namatay sa loob ng kanyang mga hangganan. Pagkatapos ng memorial, ang lahat ay nagsalita sa pagsisindi ng kanilang insenso. Ang buong pag-ibig ay tumagal hanggang tanghali. On their way back, James held Thea and offered her sweetly, "Darling, the mountain roads are harder to walk on. Ingat ka, gusto mo bang gawin kita?" Hindi. Namula si Thea, napakaraming tao sa paligid nila. Paano niya nasasabing oo? Nakaramdam ng selos si Quincy na nakatingin sa kanila. Naiinggit siya kay Thea dahil sa pagkakaroon niya ng tapat na asawa na laging nasa tabi niya. Nakabalik na ang crew sa villa. Nais ni Thea na kumain ng tanghalian sa villa bago siya bumalik ngunit isang tawag sa telepono mula sa bahay ay nadiskerel ang kanyang mga plano. Sinabihan siya na sinasalakay ng mga Zenozas ang mga kalahan. Kaninang umaga, pinalamig ng korte ang lahat ng pag-aari ng pananalapi ng mga kalahan at pinaalis sila sa kanilang mansyon. Ang kanilang binanggit ay binawi at ipapa-auction. Isinalaysay ni Thea ang balita kay James. Kumunat ang noo ni James. Bakit ito nangyayari? Hindi mo ba binayaran ang lahat ng iyong utang sa mga Zenozas? Bakit nila tayo sinusundan ngayon? Umiling si Thea. Hindi ko alam. Siguro dahil na-offend ko si Key kahapon. Maaaring nagbigay ito sa kanya ng dahilan para kumilos laban sa atin ngayon. Desidido. Sinabi ni James. Kailangan nating tingnan ito. Pumunta si Thea sa mga tao. Nakangiting naglakad si James papunta sa Zion Lawson. Zion. Oh, ikaw pala. James, nalilito. Tumayo si Zion at nagtanong. May problema ba? Binigay ni James ang number niya at tinapik siya sa balikat. I have to go back to Kensington. Kung may problema ka, tawagan mo ako. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Siya at si Thea ay nagmamadaling bumalik sa Kensington. Sa bahay ni Thea, maraming tao ang nagkukumpulan dito. Kasama ang mga pamilya ni Howard at John. Tanong ni Thea, Lolo, bakit nangyayari ito? Bakit tayo inaatake ng mga Zenozas? Pagod na napabuntong hininga si Lex. Napatingin si Thea kay Howard. Hindi nagsalita si Howard. Anong nangyayari? Pwede bang may magsabi sa akin? Nag-aalala na si Thea. Sa wakas ay binasag ni Lex ang katahimikan. The Watsons put us in this gulo. Noong sinubukan naming iligtas ang aming mga sarili. Kahit papaano ay nakipag-ugnayan si Tommy sa mga Zenozas at humiram ng 500 milyon. Ito pala ay isang bitag. Ngayong may utang na kaming 500 milyon sa mga Zenozas. Ay manda nila kami at pinigilan ang aming mga account. Inalis ng korte ang lahat ng aming sasakyan. At mga bahay. Nakaupo ang mga kalahan na may maninikip na labi at puting buko. Gladys quip. Tay, maliit lang ang bahay namin. Bakit nandito ang lahat ng tao? Pumunta siya rito para magpahangin. Ngunit ang sitwasyon nila ngayon ang tanging pumipigil sa kanya sa pagsigaw sa mga tao. Hindi inaasahan ni James na ganito kabilis kumilos ang mga Zenozas. Kakakilala lang niya kay Key Zenos kahapon. Hindi niya tina-target ang mga kalahan noon. Tinanong ni James si Thea. Thea, may pera ka ba sa card mo? Umiling si Thea. Hindi. Ginamit ko lahat iyon para bayaran ang mga utang. Mom, ikaw naman. Nilingan ni James si Gladys. Ako rin. Sinabi ni Gladys.
Mayroon akong ilang milyon noon. At lahat ng iyon ay napunta sa pagtulong kay Thea sa utang. Tumingin si James sa paligid sa lahat ng tao sa bahay. At sinabi niya, may pera ako, humanap ka muna ng matitirahan ngayon. Pagkatapos ng medical convention, tutulungan ko ang mga kalahan na bumangon mula sa abo. Sa oras na iyon, ang Oceanic Conference, ang Watsons, ang Zenoses, o ang 5 probinsya, lahat sila ay walang halaga. James, maaari mo bang hawakan ang katotohanan ng ating sitwasyon kahit saglit lang? Napatayo si Gladys sa sobrang galit at sumigaw. Lahat tayo sa iisang bangka. Saan ka kukuha ng pera para tulungan kami? Sagot ni James. Nagsimula ito dahil kay Thea. At nagkakagulo ang buong pamilya dahil sa pakikasama ng lahat kay Thea. Habang nagsasalita siya ay nakatutok ang mata niya kay Lex. Lolo, ililipat ko sa iyo ang 1 milyon. Maghanap ng isang lugar upang manatili samantala. Haharapin ko ang Watsons at ang Zenoses. Kabanata 468. Naalala ni Thea ang nangyari kahapon nang ilabas ni James ang 1 milyong dolyar. Kahapon, sa Dragon Fountain Villa, inilipat ni James ang 3 milyon kay Lorne at ibinalik ito. Gusto niyang magtanong tungkol dito kagabi. Ngunit napakaraming nangyari sa isang araw. Kaya nawalan siya ng pagkakataong magtanong tungkol dito. James, paano mo nakuha ang lahat ng pera? Tumingin si Thea kay James ng seryoso. Napakamot sa ulo si James at awkward na ngumiti. Kaming mga lalaki ay laging may dagdag na pera sa gilid kung sakali. Ito ay ilang pera na inilipat ko mula sa aking card noong nakaraang pagkakataon dahil naramdaman kong maaari mong ubusin ang lahat ng pera mula dito. Nais kong magkaroon ng ilang backup para sa aming mga pangangailangan. Natahimik si Thea nang marinig iyon. Ito ay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan kaya nawala ang lahat ng 200 milyon ni James. Nataranta si Gladys. Ang sarili niyang pamilya ay nahihirapan ngayon. Ngunit dito ginagamit ni James ang sarili niyang pera para tulungan si Lex. Lolo, pwede ko bang makuha ang card number mo? Napatingin si James kay Lex. Hindi inaasahan ni Lex ang araw na kailangan niyang umasa sa kanyang manugang para mabuhay. Gayunpaman, ang buhay ay nagpapatuloy. Hindi niya tinanggihan ang alok. Sa halip, sinabi niya, James, hihiramin ko itong pera. Pagkalabas natin sa krisis na ito, babayaran kita ng 10 ulit. Sa kabila ng sinabi niya, walang tiwala sa likod ng kanyang mga salita. Ang pagkakaroon ng Watsons at Zenoses bilang kanilang kaaway. Ang Callahans ay mapuputol ang kanilang trabaho para sa kanila kung gusto nilang mabawi ang kanilang kapangyarihan. Binigay ni Lex kay James ang number niya at tapos na ang paglipat. Hindi makapagpasalamat si Lex. Nagtampo ang ibang mga kalahan. Lahat sila sinisi si Thea sa sitwasyon nila. Tommy scoffed, James, huwag mong isipin na ang iyong ekstrang sukli ay magiging utang namin sa iyo. Ang gulo namin lahat dahil kay Thea. Kung hindi dahil sa kanya, nakatira pa rin kami sa aming napakalaking mansyon. Baliw si Thea, sa lahat ng makakasama niya. Kailangan niyang pumili ng Watsons at Zenoses. Dapat ay pinalayas na natin siya sa pamilya 10 taon na ang nakararaan. Ang lahat ng Callahans ay nagsisigawan upang kagalitan si Thea, na naglalabas ng pinakamaraming pandiwang pang-aabuso na magagawa nila. Inamin ni Thea ang kanyang kasalanan. Wala siyang magawa kundi ang patuloy na humingi ng tawad. Kinaweyan ni James ang kanyang kamay. Sinusubukang pigilan ang pagtatalo. Tama na, guys. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Malalampasan natin ito ng magkasama. Ang Kensington Medical Convention ay malapit na. Dapat nating pagsikapan iyon. At angkinan ang titulong Asclepius. Asclepius. Si Weston. Ang anak ni John ay pinandilatan ng mata si James. Ikaw,
Idinagdag ng kanyang kapatid na si Isabella. Dapat ay nananaginip ka, pare. Walang naniniwala kay James. Tinuwanan lang ni James ang mga mapanuksong komento. Piniling huwag tumugon sa kanilang mga pang-osar. Sige, humanap tayo ng lugar para magpalamig ng ulo. Tumayo si Lex. Sinenyasan ang mga tao na umalis. After everybody left, Gladys slapped James on his head, screaming, "James! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit mo binibigay ang pera mo sa matandang iyon?" Nanay, sinubukan ni Thea na i-advocate si James. "This was all because of me. It's not his fault. Shut your mouth." Galit na bati ni Gladys sa kanya. Natahimik agad si Thea. Lumapit si Gladys kay James. In the end, she demanded James give her all of his money kaya siya maaaring bantayan ito para sa kanya. Alam ni James kung hindi siya bibigyan ng pera, hindi niya maririnig ang katapusan nito mula sa kanyang biyenan. Tumatakbo ang kanyang isip. Alam ni Thea na naglipat siya ng 3 milyon kay Lorne kahapon. Ngayon lang, naglabas siya ng 1 milyon. "Ma, 2 milyon na lang ang natitira sa akin. Ito ang pera na nakuha ko pagkatapos ng 10 taon sa militar. Cut the crap and transfer that to my account." Ayos lang. Kinuha ni James ang kanyang telepono at nag-log in sa kanyang online na bank account para simulan ang paglipat. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Gladys pagkatapos niyang makita ang pera sa kanyang account. Kinaladkad ni Thea si James pabalik sa kwarto nila pagkatapos nun. Napakamot siya ng ulo. Parang batang nahuli sa paggawa ng mali. "Honey, I'm so sorry. Pinasok kita sa lahat ng problemang ito." Inalis ito ni James. "Ayos lang. Pero sira na talaga ako sa pagkakataong ito." Huminga ng malalim si Thea habang nakasubsob sa kama. "Alam kong mangyayari ito. Hindi ko na sana binili ang Pacific Group. Nagdulot ako ng napakaraming problema at nabaon ko sa utang ang buong pamilya ko." Sinaway niya ang sarili niya sa lahat ng ginawa niya hanggang ngayon, itinaas niya ang kanyang kamay. Sinusubukang sampilan ang sarili. Sakto namang pinigilan siya ni James. "Anong ginagawa mo? Sinabi ko sa iyo na ito ay magiging maayos. Please, bigyan mo lang ako ng oras para ayusin ito." "Okay." Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Thea. Kabanata 469. Humawak si Thea sa mga bisig ni James at iniiyak ang kanyang puso. Niyakap siya ni James at marahan siyang inaliw. Nang tuluyang tumigil sa pag-iyak si Thea, tinanong niya, "Darling, the Callahans are all but destroyed now. Paano mo kami pinaplanong alisin ito at higit pa?" Bumangon muli. Sagot ni James, "Hindi ko alam kung paano pero gagawa ako ng paraan soon. Promise." Kakailanganin lang nilang harapin ang pagsubok na ito sa ngayon. Hindi naman masama kung matutuhan din nilang lunukan ang pride nila. Wala nang ibang choice si Thea sa puntong ito kundi ang bulag na magtiwala kay James. Noon pa man ay nagtagumpay si James sa tuwing tinutulungan siya nito sa kanilang mahihirap na pagkakataon. Maya-maya, bumangon si James. "Tama, kailangan kong lumabas sandali." "Okay." Tumango si Thea. Hindi siya nagtanong kung bakit. Lumabas ng kwarto si James at nagpaalam kina Gladys at Benjamin bago ito lumabas ng bahay. Nagmaneho siya papunta sa Common Clinic. Kasabay nito, sa opisina ng bise-direktor sa itaas na palapag ng Transgenerational Tower. Nagsuot si Quincy ng isang kalidad na suit, isang peach shirt, isang maroon na lapis na palda, itim na medyas, at isang pares ng pulang takong. Ang kanyang malalaking alon na kulay ruby ay maayos na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang kanyang malagatas na balat at mapang-akit na kulay rosas na labi ay nagpapakita ng pakiramdam ng corporate glamour. Isang panulat ang pinaglaruan sa pagitan ng kanyang mga daliri, na patuloy na umiikot.
Ano ang ibinibigay sa lalaking ito ni James? Napaisip siya. All along, akala niya ay walang kwentang lalaki si James. Ang kanyang impresyon sa kanya ay batay sa mga alingaw-ngaw na narinig niya tungkol sa kanya. Nang sa wakas ay nagkita na sila. Nakita niyang hindi rin siya kahanga-hanga. Gayunpaman, nasaksihan niya ang kanyang mahusay na medikal at kasanayan sa paglalakbay sa Dragon Fountain Villa. Sa pamamagitan lamang ng ilang karayom, nagawa niyang ilabas ang kamandag ng ahas sa kanyang katawan at na-neutralize ang epekto ng aphrodisiac. Mula sa insidenteng iyon, binisita niya ang kanilang karanasang doktor mula sa Medical Street upang magtanong tungkol sa kanyang pamamaraan. Walang sinuman sa mga doktor ang nag-iisip na posible iyon nila. Walang sinuman ang maaaring gumamit ng ilang karayom lamang upang paalisan ang kamandag ng ahas na kumalat sa kanilang buong katawan. At ang neutralisasyon ng aphrodisiac ay pantay na imposible. Imposible para sa lahat maliban kay James. Bukod dito, siya ay isang napakahusay na manlalaban. Naisip niya kung paano niya iisang natalo ang mga lalaking dinala ni Lume. Isa pa, iba si James sa ibang lalaki. Alam na alam niya ang kanyang namumukod tanging kagandahan. At ang kanyang hitsura at pang-akit ay nalampasan ni Thea Callahan. Hindi mapipigilan ng mga lalaki na maakit siya kapag nakita siya. Muli, tila hindi nabigla si James sa kanya. Kagabi, nawala si James nang dumating si Thea. Bagamat siya ay tumulong kay James noong una. Kalmado at nakolekta. Itinatago ang lahat ng kanyang walang cap-ores na kakayahan. Napakaraming kaalaman sa martial arts at medisina. Ngunit si Thea lang ang nakikita niya. Bilang isang babaeng may matalas na intuition, alam niyang tiyak na ang asawa ni Thea ay hindi karaniwang Joe na inaangkin niya sa lahat. James, matagumpay mong napukaw ang interes ko. Gusto kong makita kung anong klase ka talaga. Sumibol ang mga labi ni Quincy sa isang mapanlinlang na ngiti bago niya mabilis na itinago ang lahat ng iniisip na ito at nagsimulang magtrabaho. Nakarating si James sa klinik. Ang klinik na inutusan niya si Ron na dalhin si May kahapon. Boss! Tumayo agad si Ron pagkapasok ni James. Kumikinang ang mga mata sa excitement. Ikan-away ni James ang kanyang kamay sa 31 bagay. Mga 190 centimeters ang taas. Matipunong lalaki. Tumayo si May para batiin din siya. James! Pinag-aralan siya ni James. Hindi niya suot ang pangkaraniwang uniforme ng Nightcrawler, ngunit isang mahaba at angkop na damit. Siya ay may athletic figure, makinis, itim na buhok, at magandang mukha. Mukha siyang dalaga at inosente. Walang sino man ang maghay-hinala na siya ay isang mamamatay tao. Tumango si James. Ron, kontakan mo ang mga lalaki. May trabaho ako para sa inyo. Kailangang makilala ni James si Jake Graham. Hindi maibibigay ni Blythe King ang tulong na kailangan niya. Kailangan niya ng karagdagang impormasyon. Kung wala ang tulong ni Jake, wala siyang magagawa. Kabanata 470. Si Jake ang namamahala sa Underground Information Network. Ito ang dahilan kung bakit niya nakita si James. Kailangan niyang kontrolin si Jake. At si Jake ang magtrabaho para sa kanya. Kung wala si Jake, wala siyang magagawa, at mangangailangan siya ng higit na pag-iingat sa kanyang pagpaplano. Opo, Ginoo. Tumawag si Ron sa telepono. Ipaalam sa mga lalaki na maghanda. Papasok na ang misyon. James, kailangan mo ba ako? Tanong ni May. Nakipagkamay si James at sinabing, hindi, nasugatan ka. Magpahinga ka na lang. Pero, may nasa isip si May. Tumingin si James sa kanya. May problema pa ba? Sagot ni May. It's just that I'm technically a pariah. I don't have any identity. Kaya mahihirapan akong gumalaw sa city. Maaari mo ba akong makuha ng isang lehitimong pagkakakilanlan? Walang problema.
Tumango si James habang naglalakad palabas kasama si Ron. Hinatid sila ni Ron sa repair factory na kinaroroonan ni Jake. Boss, kumusta si General Black Shadow? Dapat ay maayos siya. 2 araw na ang nakalipas mula noong huling bumisita si James kay Henry. Ipinapalagay niya na ayos lang si Henry dahil wala pang tawag mula sa ospital ng militar sa ngayon. Makalipas ang 1 o 2 oras, nakarating na sila sa destinasyon. Tinanong ni Ron, Boss, tungkol sa misyon. Hindi pinansin ni James ang tanong. Nandito na ba ang mga lalaki? Papunta na sila. 5 minutes ang estimated time of arrival nila. Mabuti, pumasok na tayo. Oo, tumango si Ron. Bumaba si James sa sasakyan at nakasunod si Ron sa likuran niya. Pumasok sila sa pabrika. 4/5. Lumabas ang isang mekanikong nababalutan ng langis ng makina na may hawak na wrench. Tumingin siya kina James at Ron. At nagtaas ng kilay. Nandito ka ba para ayusin ang kotse mo? Sumagot si James. Nandito kami para makita ang boss mo. Nag-iba agad ng tono ang mekaniko. Ano boss? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Wala ang boss natin. Agad naman siyang binutukan ni James. Ang sipa na ito ay napakalakas. Na ang mekaniko ay lumapag sa lupa nang may malakas na kalabog. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng lahat ng nasa malapit. 21 mekaniko ang sumugod na may lahat ng uri ng mga kasangkapan sa kanilang mga kamay. Itinuro ng isang mas malaking lalaki si James at umungol. Hoy, bata! Anong negosyo mo dito? Dapat mong suriin ang iyong sarili bago mo sirain ang iyong sarili. Kunin mo siya, boys. Boss, ako na ang bahala. Hindi na makapaghintay si Ron na lumaban. Siya ay isang mababang ranggo na opisyal ng Black Dragon Army sa Southern Plains. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala si James ng napakadali. Ngayon, nasa Kensington siya. Nagtatrabaho kay James. Siyempre, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili ng kaunti. Tumakbo siya sa karamihan ng tao gamit ang kanyang mga hubad na kamao. Sinimulan ng mga armadong mekaniko ang kanilang pag-atake kay Ron. Tumayo si James sa tabi nila. Pinapanood ang labanan. Mabilis si Ron. Hindi nagtagal. Ang ilan sa mga mekaniko ay nasa sahig. Gumugulong sa sakit. Pagkatapos ng laban, naglakad si Ron papunta kay James. Paano yan? Ipinagmamalaki ba kita at ng Black Dragon Army? Pag-aproba ni James. Ang galing mo. Gayunpaman, huwag banggitin ang Black Dragon Army sa Kensington. Naunawaan. Iniyuko ni Ron ang kanyang ulo. Paumanhin tungkol sa pagkakamali. Lumapit si James sa isang mekaniko at ipinatong ang paa sa katawan. Gusto kong makilala ang amo mo. Ganito lang ang mangyayari kung hindi mo ibibigay ang gusto ko. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki. Ito ang tiwala ni Jake. Siya yung nag-disguise bilang si Jake para makilala si James last time. James, anong dinala mo dito? Nagsalita siya sa hindi nakakaakit na tono. Tinitingnan sila ng may kainahinala. Tapos, naglabas siya ng baril at itinutok kay James. Hindi ka na dapat pumunta dito. F*** off.